Narito ang isang hayop na madalas nating tingnan bilang simpleng predator. Malaki, mabigat, tahimik at mapanganib. Pero habang mas pinag-aaralan ito ng science, mas lumalabas na mas komplikado ang kwento sa likod nito. Ang saltwater crocodile ay hindi lang basta reptile na naghihintay ng mabibiktima. Isa ito sa pinaka-specialized na ambush predators sa planeta. At ang dahilan ay hindi lang dahil sa lakas ng kagat nito, kundi dahil sa paraan kung paano nito nararamdaman ang buong paligid nito. Sa unang tingin parang puro armor lang ang katawan nito. Makapal na balat, matitigas na kaliskis, isang mabigat na katawan na kayang umabot ng mahigit 6 na metro ang haba. Ang pinakamalaking opisyal na nasukat ay si Lolong sa Pilipinas. Mahigit 6 na metro ang haba at tumitimbang ng higit 1,000 kilograms. Pero sa ilalim ng matigas nitong panlabas, may sensory system na sobrang pino. Ang maliliit na itim na tuldok sa paligid ng panga at katawan ng crocodile ay hindi basta bahagi lang ng balat. Tinatawag itong integumentary sensory organs at napakahalaga ng papel nito sa survival nila. Ang mga ito ang tumutulong para maramdaman ng crocodile ang pinakamaliit na galaw sa tubig. Kahit maliit na ripple, kahit mahinang vibration, kahit halos hindi makita ng mata. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Habang nakalubog ang crocodile sa tubig at halos hindi gumagalaw, hindi ito nagpapahinga. Nagmo-monitor ito. Bawat alon, bawat paggalaw ng isda, bawat disturbance sa ibabaw ng tubig, nararamdaman niya. Kaya hindi niya kailangang makita ng malinaw ang prey para malaman kung nasaan ito. Hindi rin niya kailangang gumalaw agad. Minsan sapat na ang paghihintay. Tahimik, halos hindi gumagalaw. At kapag dumating ang tamang sandali, isang mabilis na atake at tapos na. Mas nakakagulat pa, sa kabila ng makapal at matigas nitong balat, sobrang sensitive ng crocodile sa touch. May bahagi ng katawan nito na kayang makaramdam ng napakaliit na pressure changes sa tubig. Kaya nitong pagsabayin ng dalawang bagay na bihirang makita sa kalikasan. Proteksyon at presisyon. Bukod doon, mahusay din ang paningin nila lalo na sa mababang liwanag. Kaya nilang manghuli sa gabi, sa maputik na tubig, sa mga lugar na halos zero ang visibility. Kapag pinagsama mo ang night vision, pressure detection, stealth movement at napakalakas na bite force, makukuha mo ang isa sa pinaka-epektibong predators sa Earth. Pero marahil ang pinaka-underrated nilang kakayahan ay patience. Hindi sila umaasa sa bilis. Hindi sila humahabol ng malayo. Mas gusto nilang maghintay. Tahimik, hindi gumagalaw. Halos parang bahagi lang ng ilog. At doon sila pinakamapanganib. Dahil bago mo pa mapansin na nandoon sila, matagal ka na nilang naramdaman. Sa mga ilog, estuary, mangrove at coastal wetlands sa Indo-Pacific, milyon-milyong taon nang ginagamit ng saltwater crocodile ang parehong strategy. At hanggang ngayon, epektibo pa rin. Habang nagbabago ang klima, ang landscape at ang mga hayop sa paligid nila, nananatili pa rin silang nasa tuktok ng food chain. Hindi dahil hindi sila nagbago, kundi dahil sobrang husay ng pagkakaangkop nila sa environment. Kapag tumitingin tayo sa crocodile, parang nakatingin tayo sa nakaraan. Pero baka mas tama sigurong isipin, nakatingin tayo sa isang predator na matagal nang na-perfect ng evolution. Tahimik, matyaga, at laging nakikinig sa tubig. At hindi lang sa stealth at sensing nagtatapos ang pagiging perpekto ng saltwater crocodile bilang predator. May isa pa itong sandata na mas direktang nagpapakita ng kapangyarihan nito. Ang kagat. Ayon sa mga biomechanical studies, ang saltwater crocodile ang may isa sa pinakamalakas na measured bite force sa lahat ng buhay na hayop. Umaabot sa mahigit 3,700 pounds per square inch. Ang mga sukat na ito ay dokumentado at paulit-ulit na nasubok sa controlled scientific settings. Para sa paghahambing, ang great white shark ay tinatayang umaabot din sa humigit kumulang 4,000 pounds per square inch. Pero ito ay estimate lamang at hindi kasing solid ng direct measurements na nakuha sa crocodile. Ang lakas na ito ay hindi basta nanggagaling sa laki lang. May espesyal na pagkakaayos ng muscles sa ulo ng crocodile na nagbibigay ng napakalakas na puwersa sa pagsara ng panga. Dalawang major muscle groups ang pangunahing responsable dito, ang temporalis at pterygoid muscles, na nakaposisyon sa paraang parang cross pattern sa loob ng bungo. Kapag sabay silang kumilos, para itong hydraulic system na biglang sumusuntok papasara ang bibig, mabilis, diretso, at halos imposible pigilan. Pero mas nakakatakot pa kaysa sa lakas ng kagat ay kung paano ito ginagamit. Kapag nasara ang panga ng crocodile, hindi ito basta bumibitaw.
Ang mga ngipin nito ay conical ang hugis, hindi pang chew, hindi pang cut, kundi pang saksak at panghawak. Nakakurba din ito pabalik, kaya kapag pumasok na ang biktima, mas lalo lang itong naipit. At kung masyadong malaki ang huli para lunukin ng buo, doon pumapasok ang isa sa pinakatanyag na hunting behavior nila, ang tinatawag na death roll. Ito ay isang mabilis na pag-ikot ng buong katawan habang hawak pa rin ang biktima. Ginagamit ito para punitin ang laman at hatiin ang mas malaking prey sa mas manageable na bahagi. Ang galaw na ito ay hindi natututunan sa pagtanda. Ayon sa mga pag-aaral sa crocodilian behavior, kahit ang mga baby crocodile ay agad nang nakakapag-perform ng death roll sa kanilang unang huli. Isang indikasyon na ito ay hardwired instinct mula pa sa kapanganakan. Kapag nagsimula ang pag-ikot, umiikot ang buong katawan sa longitudinal axis nito. Kasabay ng napakalakas na pagkakakapit ng panga, nagiging parang mechanical tearing system ang buong galaw. Isang kombinasyon ng puwersa at rotation na kayang maghiwalay ng laman at buto. Sa natural world, isa ito sa pinaka-efficient na paraan ng pagproseso ng pagkain para sa isang ambush predator. Walang sobra, walang sayang na galaw, purong function, purong survival. Isa sa mga pinaka-controversial at pinaka-interesanteng aspeto ng saltwater crocodile ay hindi lang ang lakas nito, kundi ang mga ulat tungkol sa posibleng cooperative behavior. Sa karamihan ng mga hayop, ang coordinated hunting o teamwork ay bihira. Kadalasan makikita ito sa wolves, dolphins at ilang primates. Pero sa reptiles, lalo na sa crocodiles, matagal itong hindi kinikilala bilang totoong behavior. Balik tayo sa mas lumang mga ulat. Noong late 1890s, may Russian naturalist na nag-observe sa Papua New Guinea ng isang kakaibang eksena. Ayon sa mga tala, may grupo ng saltwater crocodiles na tila sabay-sabay na kumikilos habang nanghuhuli ng isda. Isang mas malaking crocodile ang gumagawa ng malalakas na hampas ng buntot sa tubig na nagtutulak sa mga isda papunta sa mas mababaw na bahagi ng ilog. Habang nangyayari ito, may mas maliliit na crocodile na nakaabang sa shallows. Kapag napunta ang mga isda sa tamang lugar, mabilis silang sumasalubong at umaatake. Hindi sila simpleng reflex-driven predators. May kakayahan silang mag-adjust sa sitwasyon, maghintay at samantalahin ang timing ng kanilang environment. At dito nagiging mas interesting ang larawan ng saltwater crocodile. Isang predator na hindi lang nakasalalay sa lakas, kundi pati sa obserbasyon, timing, at posibleng mas mataas na antas ng behavioral flexibility kaysa sa inaasahan ng marami. Ang saltwater crocodile ay isa sa iilang reptile na kayang mabuhay sa parehong freshwater at saltwater environments. Karamihan sa reptiles ay limitado sa isang uri ng tubig lang, ilog o dagat. Pero ang saltwater crocodile ay kayang lumipat mula sa ilog, estuary hanggang open ocean. May mga ulat ng mga crocodile na nakalangoy ng daan-daang kilometro mula sa baybayin at nai-record din sa coastal areas na nakikipagsapalaran malapit sa malalaking marine predators tulad ng bull sharks. Ang malaking tanong noon sa science ay kung paano nila nagagawa ito. Dahil ang katawan ng karamihan sa hayop ay hirap mag-maintain ng balance ng tubig at asin sa ganitong magkakaibang environment. Sa freshwater, pumapasok ang tubig sa katawan dahil sa osmosis. Sa saltwater naman, nawawala ang tubig at tumataas ang salt levels. Pareho itong delikado kung hindi makokontrol ng katawan. Sa ibang marine animals, may specialized systems para dito. Ang sea turtles ay may salt glands malapit sa mata, habang ang ilang sharks ay may salt-regulating organs sa loob ng katawan. Sa crocodiles, matagal itong misteryo. Wala silang nakitang typical salt glands sa mata o internal organs. Hanggang sa mas matinding pagsusuri, natuklasan na ang salt-excreting glands nila ay nasa loob ng dila. Doon may maliliit na pores na naglalabas ng sobrang asin sa anyo ng sodium at chloride. Ang excess salt ay inilalabas sa pamamagitan ng mouth at nostril area. Kaya napapanatili nila ang internal balance kahit magbago ang tubig na kanilang ginagalawan. Isang study noong 1975 ang nagpakita na stable ang blood salt levels nila kahit ilagay sa fresh water o seawater na sa humigit kumulang 304 millismoles. Ibig sabihin, may highly efficient internal system sila na kayang mag-adjust sa extreme changes sa environment. Kaya nilang manghuli sa ilog at makatawid sa open ocean nang walang problema. Isang rare adaptation na nagbibigay sa kanila ng mas malawak na range kaysa karamihan ng reptiles. Kapag ang saltwater crocodile ay nagiging banta sa tao o livestock, may dalawang pangunahing solusyon ang wildlife authorities. Patayin ito o ilipat sa ibang lugar. Mas pinipili ang relocation para maiwasan ang conflict. Karaniwan, hinuhuli ang crocodile, inilalagay sa transport, minsan ay helicopter pa, at dinadala ng mahigit 100 kilometers papalayo sa original territory. Sa teorya, dapat tapos na ang problema.
Pero sa aktwal na obserbasyon, hindi ganoon ang nangyayari. May mga documented studies gamit ang satellite tracking na nagpapakita na ang mga relocated crocodiles ay bumabalik sa kanilang dating teritoryo. Sa isang kaso, isang malaking male crocodile ang inilipat ng humigit kumulang 99 kilometers. Pagkatapos manatili sa release site sa loob ng halos 2 linggo, bumalik siya at natagpuan ulit ang original area niya sa loob ng humigit kumulang 2 linggo rin. Sa isa pang kaso, isang crocodile ang inilipat ng 57 kilometers at pagkatapos ng 2 linggo, bumalik din sa kanyang pinanggalingan sa loob lamang ng ilang araw. Pero ang pinakakapansin-pansin ay isang mas malayong halimbawa. Isang crocodile ang inilipat ng 126 kilometers sa kabilang bahagi ng Cape York Peninsula. Wala siyang pamilyar na landmarks, walang dati niyang ruta. Nanatili siya sa bagong lugar sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos nagsimula siyang bumalik. Sa loob ng humigit kumulang 20 araw, nakapaglakbay siya ng mahigit 400 kilometers paikot sa peninsula hanggang sa eksaktong lugar kung saan siya unang nahuli. Ang ganitong uri ng navigation ay hindi pa ganap na nauunawaan ng science. Ayon sa mga researcher, posibleng kombinasyon ito ng magnetic field detection, environmental cues, at olfactory signals. May posibilidad din ng solar o celestial orientation, pero wala pang final consensus. Ang mahalaga, malinaw sa mga observation na kaya nilang bumuo ng mental representation ng kanilang territory na umaabot sa daan-daang kilometers. Ibig sabihin, hindi lang sila basta sumusunod sa tubig o current. May internal map sila ng paligid nila, isang spatial memory na ginagamit nila para bumalik sa specific na lugar. At sa kaso ng saltwater crocodile, ang ganitong klase ng navigation ay hindi lang para sa survival. Ginagamit din ito para sa pagbalik sa hunting grounds at established territory nila na nagpapakita ng mas mataas na level ng spatial intelligence kaysa sa karaniwang inaasahan sa mga reptile. May mga kwento sa larangan ng wildlife research na mas nagpapakita kung gaano kakomplikado ang behavior ng crocodiles kaysa sa karaniwang iniisip ng tao. Isa sa mga madalas na binabanggit sa discussions ay ang isang obserbasyon mula sa mga reptile researchers sa Australia, kung saan may crocodile enclosure na unti-unting binago ang positioning ng isang caretaker sa loob ng ilang buwan. Ayon sa mga ulat na iniuugnay sa field observations ng mga researcher tulad ni Dr. Brian Fry, ang pagbabago ay hindi biglaan kundi dahan-dahan. Sobrang subtle na hindi ito napapansin ng tao sa araw-araw na routine. Pero sa perspektibo ng predator, bawat maliit na galaw sa environment ay maaaring may meaning. Sa ganitong uri ng interpretation, ang crocodile ay hindi lang basta naghihintay. Ito ay nag-oobserba, nag-a-assess ng movement patterns. At kapag ang isang target ay paulit-ulit na dumadaan sa parehong ruta o timing, nagiging predictable ito. Sa maraming documented incidents sa Northern Australia, isa sa mga pinaka-importanting safety reminders ay ang pag-iwas sa routine kapag nasa crocodile habitats. Kaya makikita sa mga warning signs doon ang paalala na huwag ulitin ang parehong swimming o camping spot sa parehong oras araw-araw. Dahil sa mga investigation ng wildlife authorities, napapansin na sa ilang fatal encounters, ang biktima ay madalas may consistent pattern, parehong lugar, parehong oras, paulit-ulit. Sa ganitong sitwasyon, nagiging advantage ng crocodile ang observation. Hindi ito random attack, kundi isang ambush na nakabase sa learned behavior at timing. Dito pumapasok ang mas malalim na aspeto ng kanilang survival strategy, ang patience at energy efficiency. Ang crocodile ay may napakababang metabolic rate kumpara sa maraming mammals, kaya nitong maghintay ng matagal nang hindi agad nauubos ang enerhiya. Kaya nilang manatiling tahimik sa tubig sa mahabang oras. Halos hindi gumagalaw habang nakafocus sa paligid. Hindi ito katulad ng mga mammal predators na kailangan ng mas madalas na pagkain at aktibong paggalaw. Sa crocodiles, ang strategy ay kabaliktaran, less movement, more waiting, maximum efficiency. May mga species din ng crocodilians na kaya pang mag-survive ng matagal na hindi kumakain dahil sa ganitong energy system. Kaya kapag pinagsama mo ang patience, pattern recognition at ability na maghintay sa tamang timing, nagiging isa sila sa pinaka-efficient na ambush predators sa mundo. At sa dulo, ang mas mahalagang tanong na lumalabas sa mga pag-aaral ay hindi lang kung gaano sila katalino sa panghuhuli, kundi kung gaano kalawak ang kaya nilang i-observe at i-adapt sa behavior ng ibang nilalang sa kanilang environment. Ang komunikasyon ng saltwater crocodiles ay nagsisimula pa lang bago sila mapisa. Sa loob ng itlog, ang embryos ay gumagawa ng maliliit na tunog. Ayon sa mga pag-aaral sa crocodilian behavior, ginagamit ito para mag-coordinate ng hatching, para halos sabay-sabay silang lumabas na mas nagpapataas ng survival rate.
May isa pang mahalagang gamit ang tunog na ito. Tinatawag nito ang ina. Kapag narinig ng mother crocodile ang mga vocal signals mula sa nest, hinuhukay niya ang mga itlog at inilalabas ang mga hatchlings. Habang lumalaki, mas nagiging komplikado ang kanilang communication. Ang mga baby crocodiles ay gumagawa ng distress at contact calls, habang ang adults ay gumagamit ng growls, grunts at hisses para sa warning at territorial signals. May mga underwater signals din sila sa pamamagitan ng bubbles at vibrations, pati na rin ang malalakas na head slaps at jaw claps na lumilikha ng pressure waves sa tubig. Sa kabuuan, ang crocodiles ay may multi-layered communication system gamit ang tunog, galaw at vibration na mahalaga sa survival, coordination at protection sa kanilang species. May ebidensya na ang crocodiles ay may early form of learning kahit nasa itlog pa lang. Sa isang study noong 2020, ang crocodile eggs ay na-expose sa specific chemical flavor tulad ng strawberry. Pagkapisa, mas pinili ng mga hatchlings ang pagkain na may parehong chemical taste. Ibig sabihin, may kakayahan silang mag-develop ng chemical memory bago pa sila lumabas sa itlog. Bukod dito, kaya rin ng crocodiles na mag-produce ng infrasound, mga tunog na hindi naririnig ng tao pero ramdam bilang vibration. Sa tubig, ang mga low-frequency vibrations na ito ay pwedeng maglakbay ng malayo at posibleng magamit sa communication sa pagitan ng crocodiles sa loob ng ilog o swamp systems. May mga teorya na ginagamit nila ang internal organs tulad ng sacculus para ma-detect ang ganitong vibrations. Ibig sabihin may hidden layer ng communication sila na hindi natin direktang naririnig kundi nararamdaman lamang sa paligid. Sa kabuuan, mas lumalabas na ang crocodiles ay may kombinasyon ng learning at vibration-based communication na mas advanced kaysa sa matagal ng akala ng science.